ang karuyag namon mapadamo ang mga organiko nga mga farmer diri para abot ang panahon nga ini nga ganda ra maging usa nga organic nga munisipyo nga kundi nga tanan ng mga farmer involved sa organic para healthy conscious anamon mga mapoproduce mga pagkaon dito sa amon locality. Ang pagsasaka ay hindi lamang tumutukoy sa pagtatanim at pag-aani. Ito rin ay tungkol sa paggamit ng mga ligtas na pamamaraan upang mapanatiling maayos ang buong sakahan, ang mga nagtatrabaho dito at ang mga mamimili. Kaya naman, naging advokasya na ito ng isa sa mga nangungunang organic agriculture practitioners sa Gandara, Samar. Tunghayan natin ang kwento ng Lolo Pubs Integrated Farm. Ako si Jun Sumalabe, usa din na tag-iya sa Lolo Pubs Integrated Farm. So ngingaran ni nga Lolo Pubs Integrated Farm tungod kay ang mga kabataan namon mahilig sila magngaran Lolo Pubs. So that's why ini nga Lolo Pubs ini gingaran namon para mainumduman sa namon family nga ini iyang ngaran gud ini ako ini nga farm ini. Guti ay lain siya, mga half hectare lain siya tungod kay ini usa nga certified nga organic farm. So nga tanan nga mga kuan namon mga ginpapaturo kinahanglan naka-base didto sa namon ginkukuan namon nga mga product nga i-produce namon. Ang mga tanom namon diri makukuha naton sa bahay kubo nga mga kanta. So nga tanan nito nga mga components nito diri ada ito diri sa namon farm. So didi sa amon farm may da kami diri mga components nga sugad sa mga manok nga ginpapadamo diri tungod kay karuyag nakon magpadamok diri mga manok kay usa nga kanakon usa nga pagkakitaan. So dinhi sa akon farm may dak technology nga ginsisiring nakon nga check and composting system. Kundiin nga tanan nga waste nakon didi sa akon farm, didi ako gimbubutang at the same time gi-incorporate nakon sa akon manok para sila mismo mag-compost. Di na nagburbalikad siton sa mga tungod kay may da kita manok nga ginhalagan sila na mismo nag-i-irate siton dito nga mga substrates. So every week nakaka-harvest ak siton doon sin 1 cubic meter nga compost kundi ginagamit na akon didi sa akon mga tanuman nga mga vegetables area. Bisan kita didi sa aton mga hipid naton nga mga balay nga pwede kit nga yan makapagpatubo sin mga baboy tungod kay may da kita technology nga ginsisiring baboy ang walang amoy. So kundi bisan kita magkakatarotakin nga mabalay pwede kita maka-set up siton tungod kay waray na kukuan nga mga baho nga at the same time waray disturbance sa naton mga igripid nga mga kapitbahay. Usa nga components ko liwat didi an kuan ining goat raising technology. Sa ubos iton doon may dakong gibutang didto nga pinaka worm bin nga kundin ang mga poops niya didto maghulog siton doon nga gibubutang kulat siya sin mga African nightcrawler para mag-enhance nga si faster decomposition tungod kay ang nightcrawler naton mas malaksi siya makapag-decompose sa naton mga materials. May adak didi Pseudomonas, may dak didi Jadam liquid fertilizer. Tanan nga waste na kun didi sa akon farm, especially sa akon ini nga mga kuan ini mga weeds. Nagagamit ko na siya pinaka fertilizer nga kundin ini nga mga banway ni siya usa nga ginhatag san Ginoo nga pwede naton himo naton nga fertilizer nga kung makikita naton napaka-fertile, napakatambok ini mga kuan ini mga banwa. So why not nga diri naton i-capture siya para naton ibutang naton sa Jadam liquid fertilizer, may mo naton nga fertilizer para sa aton mga tanom. Kung nagpo-produce kan sin mga pichay, ang pinaka the best fertilizer siton dapat made out of pichay. Nga kundi nga tanan nga nutrients intact na didto sa pichay, so kailangan i-kuha naton i-ferment naton. Pag may ferment naton siya, kukuha naton an extraction niya, tapos ibubutang naton sa naton mga tanom, so malali siya magtubo tungod kay ada na nutrients impact na siya didto sa usa nga tanom. Basically anaton tuna nga kinahanglan maging fertile anaton tuna. So para mag-enhance naton ang anaton tuna didi, so kinahanglan maggamit kita sinig naton nga agricultural practices. So dapat diri kita magsunog sini nga mga ginagamit naton ng mga rice straw or mga kuan naton mga weeds. Nga kundi
ginpapako alagon gin-collect naton siya, iko-compost naton tapos ibabalik ta naton dito sa aton tanom. Ini nga lettuce ko didi. May dak didi nga ginsisiri nga raised beds gardening nga may dak didi 1 by 13 meters. Nakapag-harvest ako sin nga 5,000 pesos iton dida. So usa nga parag-uma ka nga may dak kasi itong gina-earn kung ma-maximize mo itong space nga every week may dak kasi itong maani so sa ma-harvest ito nga may ka 5,000 every week. Ako si Ibeliano Liberando, taga dito aday ako sa Barangay San Antonio, Gandara, Samar. Nakita ko daan magkuhan iya ginhibo, sila nga iya na ginhibo nga trabaho, kad dako kaupay ang kauswagan nga ginhihimo. Kaya kaduha usa nga nakawara sa kuhan sa tao, hiurong lang siya, parang nagtarong ka utanon. Ito, taron, petsay, magpapalit ka abuno, iga-abuno mo. Usa na ito nga, dako na adawawara, saan imo konsumo, saan imo trabaho. Di ba? Nakita ko na niya sistema din nga makakagpauswag sa mga tao nga mga gugti nga mga paraguma. Kaya dakon gani ko nga mga dapit lang nagmiminulay, kaya banwa, gititirok namon, nga tanan nga karag nga pagkaon, titipo namon, di na, may kami kasanto, guti nga adapta na koro kamalig, nga diri mauranan. Katao sa maihan, aklat ito gininaramon sa iya, kung aanhon ini, kaya siyempre limitasyon man at, ginihimo nga yan niya, kung yung kami yung tasugad siya ng plat, kung ako kumpos, mga dito na dinaranan na pag-abot sa panahon nga, organic, dihi mo nga yan, composted. Ikakadadalat ito sa plat, pagpa-kuhan sa tuna. Daan bang ko simpira ka tuig, may guti nga proteksyon ang tanom. O, dilulupigan sin may abuno. Kung sugad, nanginahanglan nga, insakto ang sistema. Oo. Dere kami nagsusunog, kung nararabas namon ang banwa, tinitirok namon, pagpadunot. Eh bao nga ni, adto dito ko nga maharag di, ako nagpapakita, ginsusubatag ko sa sugad siya ginhibo nga lakon, nga ang tao, di na gumamit sin mga abuno, maghibo na sin kalugarigon na pagkaon, kaya nakakaperdi sa atong kalugarigon na pagkaon. Diba? Kaya ang fertilizer, nakakahatag, nakakaapekto sa atong kalugarigon. Ito nga time nga 2019 nagsugod kami sa mga organic nga pamaagi. Kundiin ini nga kuan namon ginkukuan namon nga mga grupo ini nga one sa op. So may ada kami mga technology nga kundiin si Sir Joper nag-introduce ni sa amon din nga ginlaygayan kami niya pidi namon ini himon nga usa nga learning sites. So unang-una diri kay maram kuno nga karog sini nga learning site nga ginsisiring niya nga kundi nga pwede kuno magkuan didi nga mga farmer nga mga estudyante pwede didi mag-aram didi sa namon farm. So iton siya nahimugso iton siya tungod kay St. Joper Conarco iton nga mga para mahimo kami nga learning site didi. So pinaagi sini nga Agricultural Training Institute nagkamayada kami ideya kung paano namon i-apply pa namon kinabuhi tungod kay last 2022 accredited na kami as TESDA school. So yan na, dako na itong pasalamat para sa amon tungod kay kami as a learning site, nakakapaambit na kami sa namon mga ideya nga sin teknolohiya sa amon mga kasi matong parag-uma at the same time sa mga intern, usa ako nga mentor, so nahatag na ako na nakon mga technologies. Unti-unti nang dumarami ang gumagamit ng organikong pamamaraan ng pagsasaka hindi lang sa Gandara, Samar, kundi sa buong Eastern Visayas. Hindi maikakaila ang mahalagang papel na ginagampanan ng Lolo Pubs Integrated Farm bilang isang learning site for agriculture ng ATI-RTCA. Ang pamanang sakahan ni Lolo Pubs ay ngayon isa na ring advokasya na maaring maging susi ng tagumpay ng kanyang pamilya at ng buong Gandara.